Punong-puno po ng kagalakan ng aming mga puso, Lord, ngayong gabing ito. Salamat po sa bibigay sa amin ng kalakasan para muling makatawid sa araw na ito, Panginoon. Simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi, nanatili ka sa amin. Thank you, Lord, sa iyong walang hanggan, walang sawang pag-unawa sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong pagtanggap. Salamat, Panginoon, sa napakadami man naming mga nagagawang pagkakamali, pagkakasala, but still you remain faithful, O God. You remain faithful, O God. Gusto po namin sa nalalabing oras at panahon ng aming mga buhay sa mundong ito, huwag na po kami mag-aksaya ng panahon. Nais na lang naman po naming maglingkod. Nais na lang po naming ibigay sa iyo, Panginoon, ang karapat-dapat na paglilingkod at pagkilala. The utmost desire of our heart is just to serve you, God. Gusto po naming mas lumalim pa sa pagkilala po sa inyo. Gusto po namin, Lord. At kagaya po ng isang Latin saying, fides querens intellectum, ang ibig sabihin, faith in search of understanding. Gusto po namin na yung pananampalataya po namin ay magkaroon din po ng kaunawaan. Na the more na may pananampalataya kami, ibig sabihin the more na nakikilala ka namin, Panginoon. So I pray na hindi lamang po basta maniwala kami, pero Lord, maniwala kami sapagkat kilala ka namin. Kilala ka namin, Lord. Ikaw ay Diyos na mabuti eh. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya dapat lang talagang pagkatiwalaan ka namin. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Yun ka, Panginoon, at hindi magbabago yun. Ikaw ang Diyos na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Yun po ang pagkilala namin sa iyo. Ikaw ang Diyos na kayang magbago ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na kayang magpala sa amin. Kung paano mo hinati ang dagat pula, nakatawid ang mga Israelita sa pangunguna po ni Moses. Anong problema ang hindi namin kayang daanan, Panginoon? Anong problema ang hindi mahahati sa dalawa sa gayon, Panginoon, na ang dagat na ito, na imposible, ay nagawa mo, Panginoon. Nagawa mo. We will just have faith and believe, Lord, ngayong gabing ito, na mayroon nakahandang mga bagong bagay sa amin. May mga nakahandang mga bagong pagpapala, mga bagong himala, naghihintay sa iyong mga anak na totohanang lalapit at mananalig sa iyo, Panginoon. Huwag mo po silang biguin. Ang mga babae at lalaki na nakasubaybay sa live stream po na ito, hipuin mo po sila. Sa lahat ng mga nabibigatang lubha, bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, ang lahat ng may sakit at karamdaman. Panumbalikin mo ang apoy sa aming mga puso araw-araw. We will keep the fire burning for you, God. We will keep the fire burning. At yung word ngayong gabing ito, hindi ko alam kung sino ang may kailangang makadinig. It is done. Sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, tinatapos na niya. Tinatapos na niya. Panghawakan mo ito. It is done. It is finished. Tinapos na ng Panginoon 2,000 years ago when He died on that cross. You just have to walk by faith. Walk by faith.
It is done. It is done. It is done. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy na inaasam po namin ang pagsama mo sa kabuuan ng programang ito. Panginoon, hanggang matapos ang devotion na ito, Panginoon. Katagpuin mo ang lahat ng mga tao, lahat ng mga first-timers, O God. Makilala ka nila, Panginoon. Hindi sila lalabas ng live stream na ito na ganun pa rin ang kanilang pag-iisip, Panginoon. Na ganun pa rin ang kanilang buhay. Lalabas sila, Panginoon, bit-bit ang iyong mga pangako. Bit-bit ang pag-asa, Lord, na sila po ay binago mo. Niligtas mo at binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Thank you, God, for this platform. May you anoint this live stream. Gawin mong kakaiba ang live stream na ito ngayong gabi, na lahat ng mga tao na mapapadaan, manonood, Panginoon, ay kakausapin mo. At parang may magnet, yes, Lord, na hindi nila kayang takasan. Nahihilahin sila, Panginoon, sa iyong presensya at manunumbalik ang kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon. And starting today, starting tonight, they will never be the same again because they encountered the King of Kings, the Lord of Lords, and that name is Jesus. The name of Jesus. Can we just shout the name of Jesus? Sabihin lang natin, Jesus! Amen! The name that is above all names. The most beautiful name. The most wonderful name. The most powerful name of Jesus. The name of Jesus that brings healing. The name of Jesus that brings joy and freedom and peace. The name of Jesus that gives hope and salvation. And His name is Jesus. And He is here with us. Kasama natin ang Panginoon, ang presensya niya sa gabing ito. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagsama, banal na Espiritu. Salamat, salamat, salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kabuuan ng devotion po na ito. To God be the glory, O God. Tanggapin mo lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat, Panginoon, na nararapat lamang sa iyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. All for Jesus. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and Amen. Praise God. Praise God. Welcome po muli sa atin pong evening devotion, mga kapatid. Praise God. Muli po na pagkilala sa lahat po ng mga laging mga avid viewers po natin at sa lahat po ng mga bagong pasok po ngayon. Welcome po kayong lahat. Sino po dito ang mga first timer? Pwede ko po bang malaman? Mag-message lang po kayo dyan ng me at kung saang lugar po kayo nanonood. Type me at kung saang lugar po kayo nanonood para ma-welcome po namin kayo. Yan. Hello po, Emotion from Hong Kong. Si Molina Gabriel from Qatar. Welcome po sa inyo. Praise God. Wow, ang dami natin. Si Cheryl from Calamba. Hazelnut from Dubai. Okay. Junie from saan? Okay. Hello, Jen. Irene. Lady Fire, Sick from Isabela. Chris Pretty, good morning. Si Jen from Pampanga. Mama Mi from Valenzuela. Junie from Dubai. Jai from Dagupan. Nicole from Santa Rosa. Miss Jill from Quezon Province. Mad Joy from Taiwan. Marv's from Northern Samar. Miss Cancer from Taiwan. Welcome. Aldoha from Qatar. Christine from Bulacan. Marcelo from Zamboanga. Jen from Pampanga. Praise God. Madal from Laguna. Tita Lords from San Mateo Rizal. Anne from Cebu. Len Angel from San Mateo Rizal. Mary Claire from Iloilo. Molly from Australia. Lloydie from Cavite. Hygiene.
Berna Ken from UAE, welcome po. Himaya from Negros Occidental, Shan from Pampanga, Marian from Antique, Yoli from QC, hello po. Hello sa inyong lahat. Ang dami. Mami Joy from Davao Occidental, from Japan. God bless you po. Amen. Ayan, at sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. So, welcome po. Palakpakan natin si Lord. Heart to heart fam. Let us all welcome our first timers po. Sige po. Welcome natin sila sa community. Ate Joanne from Cainta. Let us all together, mga kapatid, welcome all the first timers po. Ng buong puso. Amen. Buong pagmamahal, buong init at buong pagtanggap na pag-welcome sa inyong lahat. Amen. We are so blessed that you are here. Feel free po to drop your prayer request in the live comment at meron po tayong 24/7 prayer warriors na nagpe-pray po sa inyo, mga kapatid. Welcome. And if you want to join our live stream, if you want to join our community dito po sa TikTok, pwede po kayong mag-message kay Ate Candy or kay Ate Charisse. At lalabas po sa inyong mga comment. Sa comment section nyo po si Ate Candy or si Ate Charisse at ime-message nyo po sila para po maka-join po kayo ng group chat or ng live group po. Nandiyan na ba sila Ate Candy at si Ate Charisse? Yan. Kung wala pa, ayan, nandiyan si Ate Charisse. So, message nyo lang po si Ate Charisse. Sa kanila po kayo mag-message, okay? And announcement po, to God be the glory, dahil po yung iniipon po natin for our donation drive, ngayong araw po na ito, tayo po ay nakalikom na po ng 3,500. Palakpakan natin si Lord. Sige po. Praise God. Just for today, 3,500 sa pinagsama-sama po natin na donation. At ito po ay ibibigay po natin sa lahat, sa pamilyang nasalanta. Hindi naman po lahat ay mabibigyan natin, pero sa kakaunting pagtutulungan po natin ay makapagbigay tayo ng tulong sa mga naapektuhan po ng lindol sa Gensan, sa Mindanao, mga kapatid. So, ito po ay initiative na ginagawa po natin. Yes, ginagawa po natin. So, nag-start tayo last year no nagkaroon din ng lindol sa Cebu at sa Davao. So, nakapag-raise din tayo ng fund para po sa kanila. At ngayon po, itong ginagawa natin ito ay para po makatulong sa atin pong mga kababayan. So, pwede nyo pong bisitahin ng mga group chats po natin. Nandoon po ang details if you want to give your support for this initiative. And another announcement, on July 25 will be our first anniversary online community natin sa Heart to Heart. So magkita-kita po tayo dito sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Amen. Ako po ay from JIL. I'm a member. Member po ako ng JIL. So, favor po, sama-sama nating i-share muna. Sige po, before we start our devotion, isama-sama nating i-share ang atin pong live stream, and while you are watching po ay tap your screen lang po. Wow, God bless you po. May JL family. Hello po sa inyo. Thank you Ate Eden sa treasure box. Yan po. Yes, sure. God bless you, Mikang. So, pwede po kayong mag-message kay Ate Candy or kay Ate Charisse if you want to join our group chat, our community po. Feel free to message them. Okay? Pwedeng papin Ate Charisse, papin ng ng comment para makita nila. And praise God po. Alam nyo, ang bilis ng pagdami natin ng mga nakaraang mga gabi. And to God be the glory, we are now 53,000. Amen. Palakpakan natin si Lord. Parang nakaraan, kaka-50 lang natin, di ba? So ngayon ay 53,000 na po tayo sa TikTok. Amen. For God's glory. For the glory of God. Amen. Ang bilis. 53. Magsi-60 na tayo. Then 70, 80, 90, 100. Amen.
Aabot na tayo ng 100K at araw-araw, gabi-gabi, 1,000 na ang manonood ng live stream natin. Amen. For the glory of God, hundreds of people will get to know Jesus. Amen. They will humble themselves and they will accept Jesus as their Lord and Savior. Amen. Kagabi, nag 1.2K viewers tayo. Grabe, no? Last 2 months, 50K. Ngayon po, 53K. Galing ni Lord, no? Libo-libong viewers, araw-araw, gabi-gabi. Amen. At kasama kayong lahat doon, no? Salamat po kay Lord. Good job. Good service. Wow! God bless you, Garlic Duck! Parang nakaraan lang, puro prayer. Ngayon, answered prayer na. Amen. And I pray for more answered prayers sa atin pong lahat na manonood po ngayong gabing ito. Amen. God bless you, Fritzy. God bless your visa approval. Amen. More answered prayers. Gusto ko yung mga prayers na talagang mga malalaki para mapatunayan natin ang Diyos ang may gawa at hindi tayo. Yeah, God bless you. God bless you, Garlic Duck. Amen. We're so happy for you. Masaya po ako kapag may mga prayer request na nangyayari. I mean, natutupad. Diba? Mga answered prayers. From prayer request to answered prayer. Amen. Gusto niyo yon, yung from prayer request to answered prayer? Amen, no? Gusto natin yan. So, welcome po ulit sa lahat ng mga first-timers. Thank you po, Ate Eden, sa treasure box. God bless you po. Okay, so another day, another night, another topic. At tuwing gabi po, ang atin pong series ay Parable Series. Okay, at bago tayo magsimula, mga kapatid, ay meron akong tanong sa inyong lahat. Another question. Have you ever felt forgotten? Naramdaman mo na ba na nakalimutan ka? Sakit, di ba? Parang, kunwari magbabarkada kayo, tapos sasakay kayo ng jeep, tapos nakalimutan ka nila. Diba? Aray mo. Yung kunwari, may birthday celebration sa magbabarkada, lahat sila na-celebrate, surprise, pero nung ikaw na, wala nang surprise. Diba? Parang, ang sakit nun. Diba? Na makalimutan ka. Lalo yung mga special moments ng buhay mo. Yung birthday mo, anniversary, o sa lahat ng mga mag-asawa. Meron ba dito nakalimutan yung anniversary? Or sa mga mag-partner, nakalimutan yung mansary? O, diba? So, masakit yun, diba? Masakit kapag hindi ka naalala. Aray, many times. Ang sakit naman Ate Bless Chubs nung many times. Aray. Parang nasaktan ako dun para sa dun sa many times na bakit nyo naman nakakalimutan? Nakalimutan na nila ako kasi hindi nila nagbayad ng utang po. Kaya pinagpray ko na lang, nako po, yan pa isa. Mga nakakalimot ng kanilang obligasyong magbayad. Aray ko. Diba? So may mga ganyang mga moments na bakit nyo kinakalimutan ang inyong obligasyon? Hi! Anyways, tanong ko lang naman yun, diba? Have you ever felt forgotten? I remember po noon inaya ako manood ng sine. Nakalimutan na kasama ako. Umalis na mga kasama ko. Tapos sa amin before, sa JIL kasi, pag nag-a-anniversary kami, nandoon kami sa Luneta. So, nagre-renta talaga kami ng mga jeep, ng bus, ganyan. So, pupunta kami doon, madami. Tapos, nung pauwi na, naku po, may nakalimutang pasahero. Diba? Ang hirap doon, kailangan pang balikan sa Luneta, diba?
So anyways, like everyone else was moving forward while you felt stuck, naramdaman nyo na yon, yung parang lahat sila ay umaasenso na sa buhay, pero parang ikaw na-stuck ka na dyan. Walang pag-unlad, walang pag-asenso, or maybe forgotten sa sense na people stop checking on you. Yung parang hindi ka na lang hindi ka na lang bigla nila kinamusta. People stop checking on you. People stop noticing you. And maybe, ang masakit, they stop believing in you. They stop believing in you. Parang ang sakit nun, di ba? Na okay lang sana yung walang kamuste, pero yung hindi na sila maniniwala sa'yo, I think masakit yun. Or, ito pa isang masakit. Have you ever wondered if God notices you at all? Have you ever wondered if God notices you at all? Parang sinasabi mo, Lord, napapansin mo pa ba ako? Napapansin mo pa ba ako, Panginoon? So, ngayong gabing ito ay magpapatuloy po ng ating pong parable series, Stories That Change Lives. And tonight's parable is for the person who feels overlooked. Parang feeling mo ay hindi ka niya napapansin. Feeling mo wala ka ng halaga. Or feeling mo nakalimutan ka na nila. O sa mga taong nagsasabi o nag-iisip, nagmamatter pa ba yung buhay ko? Does my life even matter? May halaga pa ba ang buhay ko? Sa mga tao, kung ikaw yung tao na yon na parang ganyan ka ngayon, parang sa lahat ng mga nangyari sa buhay mo, what's the sense of everything? Parang, ano ba ang saysay ng buhay ko ngayon? Ano bang saysay ng buhay ko ngayon? Nagmamatter pa ba tong buhay na to? O parang wala na lang. Parang hangin ka lang na dumadaan. Ano ba yung pakiramdam mo? Ganyan ba yung nararamdaman mo ngayon? Na parang kahit nandyan ka o wala ka, it doesn't matter. It doesn't matter. So our topic for tonight, ngayon pa lang, Faris, is the parable of the lost coin. Sabi ko kanina, halos kagaya lang siya ng the parable of the lost sheep and the parable of the prodigal son. Halos same sila ng tema, no? Halos same sila ng tema. So all these three parable or these three stories, they reveal the same truth. Ang katotohanan dito ay hinahanap ng Diyos ang mga nawawala. Amen? God pursues what is lost. And tonight, we will focus on the lost coin. Actually, it's just a simple story. A small object. Ika nga. Pero hidden, this parable is a powerful message. Dahil dito sa nawawalang coin na ito, Jesus reveals how God sees people who feel forgotten. Kapag kayo po ay merong, sabihin na natin, isang 25 cents. Kapag yung 25 centavo ba na iyon ay nahulog mo somewhere,
magtsatsaga ka pa bang hanapin yun? Magtsatsaga ka pa bang hanapin yun? Yung 25 centavo na yun, kapag nahulog, like nahulog siya sa mabatong mga daan, mabato, hahanapin mo pa ba yun? Yung totoo. Talaga, hahanapin nyo? Kasi kung ako yun, parang yung 25 cents at nahulog sa maraming bato, parang hindi ko na siya hahanapin. Kung ako yun, diba? Kasi parang magtsatsaga ba ako na hanapin yung 25 centavos na yun, tapos parang apakahirap niyang hanapin, di ba? Parang pagtsatsagaan mo ba yun na, for example, nahulog siya sa kalsada. Sige, siguro yung iba, sige, nangunawaan ko, pera pa din, kaya kukunin mo. Pero siguro majority magsasabi, hahayaan na lang nila. No, hahayaan na lang nila. Lalo na kung mahuhulog yon sa sobrang mahihirapan kang hanapin. 'Di ba? Kaya sa ano ngayon, 'di ba, parang iniisip natin parang wala nang value, sabi ni Ate Kan. Totoo, 'di ba? Parang sa panahon ngayon may mabibili pa ba ang 25 centavo? 'Di ba? May mabibili pa ba ang 25 cents? Ang fishball nga nagmahal na rin eh. Magkano na ang fishball ngayon? 'Di ba? May fishball pa bang 50 centavo? Pampalit sa kahera. Yeah, so sige. Pag nahulog sa dagat yung 25 centavo, sabi ni Daffodil, pagtsatsagaan mo bang hanapin yon? Di ba pagtsatsagaan mo ba yon? Piso na ang isang fishball. Grabe. Di ba parang hindi mo napagtsatsagaan hanapin yon? Small object, sabihin na natin, maaaring wala nang halaga sa iba. Pero dito, sa The Parable of the Lost Coin, sa Luke chapter 15, verses 8 to 9, mababasahin natin ngayon. Luke chapter 15. Basahin lang natin. The Parable of the Lost Coin. Luke chapter 15 verses 8 to 10. 8 to 10. Basahin ko po Sa iba mahalaga pa daw, which is good. Yes. Pero dun sa iba na bising mga tao at mahuhulog sa lansangan na mahihirapan ka ng makita, siguro hahayaan mo na lang siya. Luke chapter 15 verses 8 to 10. Sabi dito, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Kung meron siyang 10 silver coins, nawala yung isa. Sabi dito, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Who repents. So, tingnan natin ang ilang mga katotohanan dito sa The Parable of the Lost Coins. Number 1. Ang ganda. Ang ganda ng topic natin ngayon. Point number 1. Being lost does not mean you have lost your value. Hindi ibig sabihin na nawala ka ay nawalan ka na rin ng halaga. Amen. Hindi porket nawala ka ay nawalan ka na rin ng halaga. Marami po sa atin ngayon, we are so lost. Knowingly or unknowingly, you are lost. But it doesn't mean that you have no value at all. It doesn't mean
that you have no value or that you lost your value. Your condition does not determine your worth. I have to tell you na kahit feeling mo you are lost, you are still valuable. Listen to me. Mahalaga ka. Kahit feeling mo nawawala ka. The coin here was lost. 10, nawala yung isa. At yung nawala na yon, it still has value. Think about that, brothers and sisters. Hindi nawala yung value ng coin na yon. No? Dahil nawala siya. The coin didn't lose its value because it lost its location. And maybe some of us here, maaaring nawala tayo dun sa direksyon na gusto ng Panginoon sa atin. Maaaring may mga tao ngayon na parang napalayo, alam mo yun, nawala sila sa track. Dapat nandito yung nilalakaran mo, pero sila, nag-left, nag-right, nasway sila. Well, people will judge you. People will start to judge you. Oh, di ba? Ito yung natapos mo, bakit ganyan ka lang? Oh, di ba dapat, di ba ang talino mo nung high school, bakit ngayon ito yung buhay mo, etc. Sometimes nalalost track lang tayo. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng halaga. Kahit ilang beses kang lumayo sa Panginoon, mag-backslide, lumayo, tanggihan yung calling mo. May mga ganyang mga tao May mga ganyang mga tao. Just like Jonah. Ayaw niya doon sa Nineveh kasi masasamay mga tao doon. Yun ang inaakala niya. Gustong dalhin siya ni Lord doon sa Nineveh pero ayaw niya. Pilit siyang tumatakbo. Pilit siyang lumalayo. Pero hindi nakita ni Lord yung kahinaan niya. Diba? The runaway prophet, it's Jonah. Hindi nakita ni Lord yung kahinaan niya. Alam mo ba? Mahalaga pa rin si Jonah doon sa kwento na yon, sapagkat kinain siya hindi ng pating, hindi ng balyena, kundi ng malaking isda. At dinala siya doon sa lugar na yon. Na yun pala, yung lugar na inaakala niya na puro makasalanan ay hinog na pala. Hinog na pala. Kailangan mo na lang sharean at sila ay tatanggap. Amen. And sometimes we are like Jonah. Akala mo hindi mahalaga yung calling mo. Akala mo hindi mahalaga yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Sabi ni Crisel today, I lost my 3 friends. Ayaw din nila maintindihan. Priority ko ang ministry at ang Lord. So sometimes may mga ganyan mga moments. God bless you, Janjan. God bless you. Ate Marisol, God bless your daughter in Jesus' name. God heal her. God heal your children po, your daughter. Amen. So, hindi nagbago yung worth ng coin bago siya mawala at nung natagpuan siya. And the same way is true, mga kapatid. Siguro iniisip natin, hindi ang laki ng mga pagkakamali ko. Diba? Sabihin mo, di mo kasi alam, pastor na ito yung mga ginawa kong kasalanan. Diba? I made mistakes. I failed. I walked away from God. I wasted years of my life. And because of that, you believe na parang you are less valuable. Diba? You sin gravely and you think wala ka ng halaga.
And you think wala nang saysay yung buhay mo. Pero hindi ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ganyan ang sinasabi ng Diyos. Siguro po yung mga mistakes natin, it may affect our direction. No? Maaring ma-delay tayo, maaring maiba yung direction natin, but they do not change your value in God's eyes. Hindi magbabago yung halaga mo sa mata ng Panginoon. Amen? You just go back to the Lord. Ang iaayos lang natin yung direksyon, pero yung value mo nandyan pa rin yan. Alam mo, totoo, mahal ka pa rin ng Diyos. At naghihintay lang siya sa'yo. Naghihintay lang siya sa'yo. You may feel lost right now. It's okay kung ganyan yung nararamdaman mo. Pero tandaan mo rin that you are not worthless. You are just lost, but you are not worthless. Okay ba? Lost ka lang, pero hindi ka worthless. Maaaring nandun ka lang sa season na talagang naguguluhan ka, pero hindi ibig sabihin wala kang halaga. May halaga ka. Nawawala ka lang sometimes sa tamang landas, yes. But you have worth in the eyes of God, in the sight of God. You still have worth. Remember that. Remember that. Sa mundo, maraming beses tayong maliligaw. Sa mundo, maraming beses tayong madidelay. Diba? Maraming mga pagsubok, maraming pwedeng mangyari, maraming kabigatan, and sometimes dala-dala natin yung bigat na yun kaya bumabagal tayo. But, brothers and sisters, anuman ang mangyari sa atin, isa lang ang patutunguhan natin eh. Finish line. Finish line. Kita-kita tayo dun sa finish line. Sa langit. Gusto ng Panginoon makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos yun, makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag kang hihinto. Kasi mahalaga ka. Amen? Sabihin mo nga sa live comment, mahalaga ako. Sabihin mo, mahalaga ako. Mahalaga ka, may halaga ka, sapagkat mahal ka ng Diyos. Ganda nun mahalaga ka, may halaga ka, sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen. Ang sweet ng Lord, no? Napaka-sweet ng Panginoon. Like, thank you, Lord, for reminding us, no? Thank you, Lord, sa pag-remind sa akin araw-araw na, Lord, salamat, mahalaga ako, may halaga ako, at mahal mo ko. Ulit-ulitin mo yun. Ulit-ulitin mong sabihin yun araw-araw, di ba? Araw-arawin mo sabihin, Lord, mahalaga ako, may halaga ako, mahal mo ako. Tingnan mo kung hindi magbago ang pananaw mo sa buhay. 'Di ba? Hindi ka basta-basta malulupig ng kalungkutan, hindi ka basta-basta matatalo ng kaaway kasi alam mo, mahalaga ako. May halaga ako at mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Anti-Fob, tuloy-tuloy lang, laban lang. God bless you po, Mr. Roberto Reyes.
Nakakaiyak yung pagmamahal ng Panginoon, di ba? Kung titingnan mo lang yung buhay mo na bago ka pumasok dito, parang tinatanong mo, may worth pa ba yung buhay ko? Di ba? Siguro bago ka manood dito, tinatanong mo yung sarili mo na, ano ba, may sense pa ba yung ginagawa ko? Tapos ngayong gabi, maririnig mo, mahalaga ka. Oh, parang, ano ba yun? Parang may gigil na, ito pala yun, Lord. May gusto ka parang sabihin sa akin at ngayon narinig ko na. Mahalaga ako, may halaga ako, at mahal mo ako. Amen. Sobrang nakaka-uplift ng spirit, di ba? Sobrang nakaka-uplift ng spirit. Ito yung words na kailangan ko. Amen. Yes, yes, yes. Kahit nag-fail ka sa board exam says, may halaga ka, mahalaga ka, mahal ka. Amen. Amen. Hello, Robeline. Kamusta? God bless you. From Gerald SP. See you on Sunday, Robeline. Amen. And amen. Sabi ni Joshelle, maraming salamat po kagabi. Kapag ako nagpapa-prayer request, sinagot agad ni Lord. Amen. See you, Robeline. Amen. Ang ganda ng mga words, no? Parang kung ako man yun. Kasi parang, ngayon lang din sinabi ni Lord yung word na yun, na mahalaga ako, may halaga ako, mahal ako. Nakakaano? Bash join kami ulit sa devotion with inmates. Uy! So install kayo ba yun? Yung mga nasa inmates? Alam nyo, kaninang umaga po may nanonood sa atin na jail officer at nanonood ang mga inmates. Praise God! Ayan si So Install. Kayo pala yun, ma'am. Hello po sa inyo. God bless you po. Praise God. May mga inmates na nanonood sa atin. Praise God. Yeah, God bless you. Amen, Robeline. Sobrang masarap mag-share ng gospel, no? At masaya rin ako nakikita kayo na naglilingkod sa loob ng church. Amen. Wow, nag-aabang sila bukas. Grabe, kinikilabutan ako mga kapatid. Grabe yung mga inmates. Yes, may mga inmates na nanonood. Tapos sabi ni Ate Sue ngayon, excited at nag-aabang silang manood bukas. Wow. Grabe. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Ate Sue. And salamat po sa pag-share sa mga inmates na to. Amen. Diba? Maraming mga taong masisave na kaluluwa because of the Word of God. Amen. Nakakatuwa ang Panginoon. God is so good. Sobra. Birthday ko po bukas. Please pray for... Yeah, God bless you, Jella. God bless you po. Thank you, Lord. Grabe kilabot, no? Parang kahit ako tuloy, na alam mo yun, parang na-encourage ako. Nakaka-encourage tong gabing ito. Kahit ako na nagtuturo sa inyo. Sobra. Ang saya-saya, no? Saya sa puso. Galing ng Lord. Grabe. Simpleng pamamaraan lang po at makatulong. Amen po, ate. God bless you. God bless you. Bigla ako naiyak. I've been so down and feeling distant sa Lord. Tapos ma-realize ko na I'm worthy. Yeah. That's it. Para sa inyo yun. Saan po yung ano nyo? So in style. Saan po kayo? Saang lugar? Actually, di ba, plano ko yun na magpunta sa kulungan sa Santa Maria. Saang lugar nga kayo? So in style. Yeah, parang magandang mapuntahan. Sa Davao del Norte. Sige, pag bumalik po ako ng Davao, pupuntahan ko po kayo. Ang saya sa puso, 'di ba, na yung mga inmates ngayon ay excited nang makinig sa salita ng Panginoon.
Wow. Oy, Chair Angel, God bless you sa pagiging youth leader. Amen. Sino mag-aakala, di ba? Parang, sino mag-aakala na hindi lang yung mga tao na malalaya ang makakapakinig ng Word of God. Kahit yung mga nakakulong sa piitan pala, grabe ay kayang katagpuin din ng Panginoon through this online platform. Yes. Jesus saves. Amen. Jesus saves. God bless us all. God bless you, Beauty Go. Beauty Go. Amen. Ang dami nagpapapray, oh. God bless po sa inyong lahat. Palakpakan nga natin si Lord. Totoo yan. Grabe. I love the presence of God tonight. Nakaka-bless, nakaka-encourage, nakaka-uplift ng spirit, 'di ba? Nakaka-uplift ng spirit ngayong gabi. Ang saya lang, 'di ba, na makita natin ngayong gabi yung tunay na katayuan natin na mahalaga ako, may halaga ako, na kahit sinira ka ng mga tao, maaring nag-badmouth sila sa'yo, pinagchismisan ka. Alam nyo ba, ako din ay biktima ng ganyan. Maraming mga tao na kung anong sasabihin sa iyo, na hindi naman nila alam yung tunay na nangyari, hindi nila alam yung tunay na storya. Diba? Maraming magsasabi sa iyo ng kung ano-ano, and kung anong gusto nilang paniwalaan patungkol sa iyo, pero tandaan mo yon, yung sinabi ko sa iyo, may halaga ka, mahalaga ka, at mahal ka. Okay? Hi. God bless you, JM. Ang daming mga nakaka-relate. Nakaka-relate. Kailangan yung marinig kasi yun di ba? Kasi baka nga nawawalan ka na ng nawawalan ka na ng moral. Baka nawawalan ka na parang ikaw na mismo yung mamalit sa sarili mo dahil sa mga nangyari. Kaya gusto kong iparemind sa'yo ng Lord na mahalaga ka talaga. Diba? Mahalaga ka talaga. Yan ang gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. That's point number 1. Yeah, point number 1. Being lost does not mean you have lost your value. At pangalawa, God actively searches for people. Hindi ka clone, hindi ka AI. Nag-iisa ka, yes. God actively searches for people. Hindi passive si Lord about our restoration. No? Dito, sa kwentong ito, hindi lang nagkibit-balikat yung babae na, ay, hayaan mo na yan, di ba? Parang tayo kapag, siguro nga, kapag may nawalang 25 centavos sa atin, nahulog sa daan, baka hindi mo na yan hanapin. Pero itong babaeng ito, the woman didn't shrug her shoulders and say, oh well, I still have 9 coins, di ba? Hindi ganun Hindi ganun yung ginawa niya. Ang ginawa ng babaeng ito, hinahanap niya. Nagbukas siya ng lampara. Tiningnan niya talaga yung buong tahanan nila. At hinanap yung nawawala. She looked carefully. Diba? Hinanap niyang maigi. Yung nawawalang coin na yun. Kasi para sa kanya, kung ano yung nawala, it matters. It matters to her. At alam nyo ba na ito ay litrato ng puso ng Panginoon? Yeah, sabi ni Chrissy, ako po minsan naging passive. Yeah, lahat tayo sometimes. Puso ng Panginoon ang paghahanap. Ang Diyos kailanman ay hindi nagpabaya. Hindi siya nang iwan, hindi siya nag-abandona. Ang ginagawa ng Panginoon, palagi niya tayong hinahanap, palagi niya tayong pinopursue. Kahit ayaw mo na, minsan parang, alam mo yon, hinahanap ko na ng Diyos, Lord, ayoko pa, nag-e-enjoy pa ako sa buhay ko. Huwag muna ngayon.
Pero, hindi natatapos ang paghahanap sa atin ng Diyos. Alam nyo, may mga tao ngayon na palayo sa Panginoon at akala nila magiging masaya sila sa ginagawa nila. Pero, alam nyo, dumadating sa punto ng buhay nila, naiisip nyo yan eh. Dumadating sa isipan nyo yan. Sumasagi sa isipan nyo yan. May mga gabi na papadaanin ng Lord sa isipan mo yan. Bumalik ka na, anak. Bumalik ka na, anak. And tonight, that is my prayer sa lahat ng mga matitigas ang puso pa. Kung meron man na matitigas ang puso pa, na parang hindi ka pa convinced ngayong gabing ito na hinahanap ka ng Diyos. God is pursuing you. And ito ay isang sign na hinahanap mo. Matagal mo nang hinahanap. Hinahanap ka ng Diyos. Siguro iniisip natin ngayon, Lord, namimiss na kita or hinahanap kita. Pero hindi eh. Alam nyo, ang greater reality, mga kapatid, hindi ikaw ang naghahanap. Ang Diyos ang naghahanap. God has been searching for you all along. Si Lord ang naghahanap sa'yo. Kala mo, hinahanap mo si Lord, no? Pero yun pala, hinahanap ka ni Lord. Ang Diyos pala naghahanap. Napaka naman, parang, di ba? Lord, salamat kasi hinanap at natagpuan mo po ako. Sarap sa pakiramdam na hinahanap ka. Kasi yung mga hinahanap mahalaga. Ibig sabihin, hinanap ka kasi nga mahalaga ka. God has been searching for you all along. God has been searching for you. God is present. Meron ako napanood. I don't know kung napanood nyo na yon. It's a Korean movie. Korean movie. Ang title ay Hello Ghost. So, i-spoil ko na kayo. Wala na kayong magagawa. I don't know kung napanood nyo na yon. Hello Ghost. Hindi to horror. Okay. Hello Ghost. Okay lang bang i-spoil ko na sa inyo? Gusto nyo panoorin? Gusto nyo panoorin o gusto nyo ikwento ko na yung plot twist? The title is Hello Ghost. Hello, Nika Shane. Life is so heavy right now, but suddenly I saw this. God is amazing. Amen. Praise God. God bless you, Janelle. God bless you. Okay lang na ikwento ko na. Kwento ko na, wala na kayong magagawa eh. Hawak ko yung microphone eh. Kwento ko na. Kailangan ko lang ng isang magko-comment na okay lang. Sabi ni Lathel, crying right now while listening to you. God bless you, Lathe. Okay, kwento ko na. So, itong Hello Ghost ay kwento ng isang lalaki. Okay, so kwento siya ng isang lalaki na sa unang scene, gusto niya nang magpakamatay. Yeah. So, nagtatry siya na mag-S. So, tumalon siya sa dagat, tumalon siya sa bridge. Tapos, uminom siya ng maraming mga gamot. Ganyan. So, ang dami niyang ginawa para matapos na yung buhay niya. Yeah. So, yun. So, nung iinom na siya ng gamot, nakita niya walang tubig. Walang tubig yung baso. So, naluwa niya yung gamot. Nung tumalon naman siya sa bridge, pagkagising niya, nasa ospital na siya. So, siya, parang akala niya katapusan na ng buhay niya nung tumalon siya dun sa bridge. So, pababa na siya, nalulunod na siya. Pero nagising siya, nasa ospital siya, at buhay siya. At doon, natagpuan niya parang nakita niya, kasi parang nandoon siya sa life and death, ganyan. Hanggang sa, pagkagising niya sa ospital, nakakita siya ng mga multo. So, 4 na multo yun. So, yung 4 na multo na yon, parang gusto nila laging sumama dun sa lalaki na yon.
So, sa bawat galaw, ganyan, sumasama sila. So, parang nabubwisit na tong lalaki na, umalis na kayo, wag niyo na akong lapitan. Pero, merong kondisyon yung 4 na multo. Ang kondisyon ng 4 na multo, gusto nilang magawa yung huling request nung nabubuhay pa sila. Okay? So, meron silang kailangan gawin. So, gagamitin nila yung katawan ng lalaki para magawa yung gusto nilang gawin. So, 4 yon. So, ang ginawa niya ay, ng mga multo ay sinapian yung lalaki hanggang sa ginawa yung mga gusto nila, ganito, ganyan. 4 yon. So, ang nangyari doon sa dulo, yung plot twist. Yan. Yeah, isang lalaki, isang babae, isang bata, isang matanda. So, ganyan. So, panoorin nyo siya, maganda siya, sobrang nakakaiyak. Ang ending doon sa dulo, yung 4 na multo pala na iyon ay mga kapamilya niya. Alam niyo kung ba't gusto niya nang magpakamatay sa umpisa? Kasi wala nang sense yung buhay niya. Wala nang sense yung buhay niya. So parang wala na siyang mahal sa buhay, mag-isa na lang siya. Tapos yung 4 pala na yun, kasi na-aksidente sila hanggang sa nawalan siya ng memorya, nakalimutan niya na yun, yung pala, yung 4 na yun ay mga kapamilya niya. Panoorin nyo po. No? Panoorin nyo po. Ba't ako napunta dun sa topic na yun? Teka nga. Kasi God doesn't abandon it. Yung parang God has been searching for you all along. Ang Diyos ang naghahanap sa atin. So, parang hinahanap nitong lalaking ito yung sense ng buhay niya. Yun pala, yung pamilya niya yun na yung hinahanap niya all along. So, hindi niya alam na yung hinahanap niya na yon, nandun na, kaharap niya na, kasama niya na. Pero doon sa dulo, alam nyo, bago niya malaman na pamilya niya na yon, yung 4 na yon, sabi niya, umalis na kayo, di ko na kayo kailangan. Pinapaalis niya yung 4 na multo na yun. Kasi, parang sobra na yung ginawa sa kanya kasi ginamit yung katawan niya, ganyan. So, may mga nangyari doon na gusto niya nang umalis yung mga multo hanggang sa umalis na sila. At doon niya na-realize na naalala niya, bumalik sa memorya niya, sila pala yung pamilya ko na namatay sa aksidente. So, yun, napakaganda ng plot twist. So, guys, brothers and sisters, panoorin nyo. Hello, ghosts. Yeah. Pero nasabi ko na, hello, ghost, hello, ghost. Hindi siya horror. Hello, ghost. Napakaganda. Iyak ako ng iyak nung pinanood ko yun. So, yeah. So, yung mga hinahanap mo, di ba parang sa atin, akala mo hinahanap mo ang Lord, pero ang totoo, ang Diyos ang naghahanap sa'yo. God's pursuit of you is greater than your distance from Him. Kahit gaano tayo lumayo sa Panginoon, hahanapin ka pa rin niya. Alam mo, gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka makakawala sa pag-ibig ng Panginoon kasi sinasabi yan sa salita ng Diyos. Basahin ko no one can separate you. Basahin natin yung buong verse. Sa Romans chapter 8, papasahin ko po sa inyo. Romans chapter 8, verses 31 to 39. Buong puso. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Tingnan niyo po binigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ano pa ang hindi Niya kayang ibigay sa atin? Who dares accuse us whom God has chosen for His own? No one, for God Himself has given us right standing with Himself. Who then will condemn us? No one. No one will condemn you. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us.
And He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Makinig ka. Makinig ka. Can anything ever separate us from Christ's love? Meron ba na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? No. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And I am convinced that nothing can separate us from the love of God. Nothing. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Neither death, nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from the love of God. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ano pang kulang para hindi ka maniwala? Ano pang kulang para hindi ka maniwala na mahal ka ng Panginoon at walang kahit na anumang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig niya? Amen. Mahal ka ng Panginoon. For me, that's enough reason for me to love Him back. Kasi minahal ako ng Panginoon nung time na makasalanan ako. Minahal ako ng Panginoon. God demonstrated His love for me while I am still a sinner. And because God loved me, I want to love Him. I want to love Him also sa abot ng aking makakaya. Alam ko na hindi ko kayang pantayan ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Pero sa abot ng aking makakaya, I want to love Him. Gusto ko siyang mahalin. Gusto ko siyang mahalin. And last, point number 3. God doesn't stop searching until He finds. Ganda. Hindi matatapos ang paghahanap ng Panginoon hanggat hindi kanya natatagpuan. God bless you po, Sakurai. God bless you. God doesn't stop searching until He finds. Napaka-persistent ng pagmamahal ng Panginoon. Sobrang persistent. Notice what Jesus said. The woman searched carefully until she found the coin. No? Search carefully. Talagang buo siguro hinalughog niya para makita lang yung coin na yon. Not for an hour maybe, not for a day. Pero sinabi doon until she found the coin. And that's one of the most beautiful words in the story, yung until. Until, hanggang. Kasi po, pinapakita nito kung gaano kasigasig ang pag-ibig ng Diyos hanggang matagpuan ka niya. Hanggang matagpuan ka niya. Hindi siya tumigil maghanap. Hindi siya napagod maghanap hanggang hindi ka niya nakikita. God doesn't quit on people the way people quit. The way people quit. Ang Panginoon, hindi niya tayo tinantanan, hindi niya siya nag-quit, hindi siya napagod. Pero tayo, mabilis tayong mapagod. Kapag may nangyari sa atin, Lord, aalis na ako, Lord, tampo, Lord, galit.
nag-question. Pero ang Panginoon, kapag umaalis tayo, hindi siya nagko-question, hinahanap niya tayo. Hinahanap niya tayo. Tayo, ang bilis nating sumuko. Ang bilis nating umayaw. Ang bilis nating mapagod. Ang bilis nating sabihin sa Lord, napapagod ako. Pero ang Panginoon, hindi siya nag-quit. Pwedeng sabihin ni Lord, nung time na nakapako siya sa krus, pagod na ako. Ang sakit na ng katawan ko. May pakong nakabaon sa kamay ko, sa pako. Pero, hindi siya nag-quit doon. Inalay niya ang kanyang buong buhay para sa kaligtasan nating lahat. Lahat yun para sa atin. Lahat yun para sa iyo at para sa akin. Well, the reality, some people gave up on you already. May mga taong sinukuan ka na. May mga tao na huminto ng maniwala sa iyo. May mga tao nang tumalikod sa iyo. Pero hindi ang Diyos. Kasi hindi niya kaya na makita ang mga anak niya na naghihirap. Kaso, choice natin, mga kapatid eh. Ayaw sana ng Panginoon, pero choice mo eh. Naririnig mo na. Lumapit ka na sa Panginoon. Kaso ang problema sa ibang mga tao, naririnig na nila, nagbibingi-bingihan pa, nagtitigas-tigasan pa ng puso. Yan po yung problema. Binibigay na ng Diyos, hindi pa tinatanggap. Libreng kaligtasan. Hindi pa maniwala. When others walk away from you, God continues to search for you. Amen. Your story is not over. Di pa tapos yung kwento mo. Sabi ko kanina, maraming tao nanonood ngayon, they feel like they are lost. But lost seasons that do not have to become lost lives. Nawawala ka pero hindi ka talunan. Hindi talunan ng buhay mo. Hindi nagtapos yung coin na yon na inalikabok na siya, 'di ba? Kasi natagpuan siya. Nagbago yung kwento nung time na natagpuan yung coin na yon. And maybe that's a word for someone tonight who are watching. You think parang matagal ka nang napalayo. You think marami ka ng mga mistakes na nagawa. You think nasayang na yung buhay mo, yung oras mo. But good news, God specializes in restoration. Specialty ni Lord yan, ang i-restore ka. So your current chapter is not your final chapter. Amen. Your current chapter is not your final chapter. Kaya ka pang i-redeem ng Lord. God can redeem years that seem wasted. Amen. Praise God. Kilala ka ng Diyos. Woo! Thank you, Lord. So maybe tonight you feel lost, you feel forgotten. Maybe life has left you under many layers of disappointments, regrets, or pain. Pero itong parable na ito, itong talinghagang ito, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin of something beautiful. Yes,
nawala yung coin. Yes, totoo yan, nawala yung coin, reality. Pero it was never abandoned. At yun din yung kwento ng buhay mo ngayon. You feel forgotten, you feel distant, you feel hidden, but you're still being pursued by God. You are deeply loved. And the God who searches is the God who restores. Hinanap ka, natagpuan ka, at ire-restore ka niya. Are we all excited? Who wants to be restored tonight? Sino po dito ang gusto ng bagong buhay kasama ang Diyos? Praise God! Tayong lahat. Yes! Praise God! Bagong buhay! Bagong puso! Bagong pag-asa. Praise the Lord. Praise God. Bago ang kayang ibigay ng Panginoon. Yeah, new me. Amen. Yeah. Praise God. And for our conclusion, the coin was lost. Sabi dyan, but it never stopped being valuable, and neither have you. Thank you, Lord. Hindi nawala ang value natin. Sa lahat po na mga gusto magsuko ng buhay sa Panginoon, siguro diretso na natin sa grounding session. Who wants grounding session tonight? Praise God. Sino po dito ang first time mag-grounding session? Meron ba? First time mag-grounding session? Okay po, Ate Elsa. Sure. Sige po. Huwag kayong aalis kasi isa to sa mga therapy ng community. Sa lahat ng mga first-timers, napakasarap po sa pakiramdam right after ng grounding session. Maniwala po kayo sa akin. Sobrang sarap sa pakiramdam. Basta, ang gagawin nyo lang po ay sumunod lang sa akin. Makinig lang po kayo, ha? Kahit yung mga luma dito, sumunod pa rin kayo kasi nga, kailangan natin to. Kailangan ma-recharge tayo. Okay? So, pray lang ako saglit. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo about the parable of the lost coin. Salamat po. Tinitingnan mo kami na meron pa ring value, Panginoon. Yes, maaring napalayo kami sa iyo, pero hindi nagbago ang halaga namin, Panginoon, sa iyong mga mata. Salamat po sa patuloy mong paghahanap, sa patuloy mong pagpurso sa amin, and we are here. Natagpuan mo po kami, Panginoon. Hindi na po kami lalayo, Panginoon. Magpapatuloy po kami sa iyo. Maraming salamat at pagpalain mo ang lahat ng aking mga kapatid sa live stream po na ito. God bless Heart to Heart community and our families that we represent. Pagalingin mo lahat na may karamdaman, pagpalain ng mga nagkukulang, Panginoon. Gawan ng himala ang mga taong umaasa po sa inyo, Panginoon. God bless our yung mga trabaho, pag-aaral, negosyo at hanap buhay. Ano man po ang pinagkukunang yaman po nila, Lord, kayo na po ang bahalang magpala sa kanila. Salamat sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.